FM. Hello mga idol! Ako nga pala si Chami, isa sa mga parating nakikinig sa Dear IFM. Pati na sa YouTube at Spotify talaga namang nakasubaybay ako. Halos 1 taon na rin ako nakikinig sa inyo kaya alam ko na hindi na bago itong share kong kwento sa inyo. Pero kahit ganon, umaasa pa rin ako na sana makapagbigay ako ng aral, realization at inspirasyon sa lahat ng mga nakikinig ngayon. 25 years old na ako ngayon pero nangyari ang lahat ng to nung nag-aaral pa lang ako noon. Ganito kasi yan mga idol. Mula pagkabata pa lang, si Kuya Samuel na ang nakasama ko. Maaga kasi kaming nawala ng magulang at dahil 7 years ang pagitan naming dalawa, siya na ang tumayong magulang ko. Siya na ang nagpaaral sa akin o nagkaroon na siya ng trabaho. Ang bait ng kuya ko, diba? Pero maniwala kayo sa hindi, daig pa niya ang magulang sa pagiging mahigpit sa akin. Dahil sa bahay, siya lang naman ang batas. Uy, ano na? Nasaan na yung ambagan nyo? Huwag niyo sabihing ako sasagot talaga ng outing nating barkada, ha? Oo, eto na. Grabe makasingil ha. Magkano nga ulit? 500 lang. Tapos pagdating natin doon, tayo na lang ang mamamalengke ng kakainin natin. Ay, bet ko yan. Exciting! O, eto na ang aking 500. O, ikaw, Kyla, ano na? Nangangawit na yung braso ko. Oo, sandali lang. Kumukuha pa ako ng pera sa wallet eh. Oh, eto na po, madam. Yung iba, nasingil mo na ba? Oo, kanina lang. Bayad na sina Gemma at Francine. Uy, ikaw, Chami. Ano sabihin, pangangawitin mo rin yung braso ko, ha? Eh, hindi pa kasi ako sigurado kung makakasama ako eh. Ha? Why? Oh, why? Hindi pa kasi pumapayag si Kuya Samuel eh. Hindi pa pumapayag o hindi ka pa lang kasi nagpapaalam? Hindi pa ako nagpapaalam. Diyos ko, Day. Next week na yung outing natin, oh. Ano, saka ka pala magpapaalam? Magpaalam ka na mamaya. Di pwedeng hindi ka na sumama, okay? Or, kapag hindi pa rin siya pumayag, isama mo na lang ang kuya mo! Para naman magka-moment kaming dalawa! Ay! Kung ahitin ko kaya yung kilay mo, no? Sige, susubukan ko pero hindi pa ako sigurado eh. Kaya hindi mo na ako magbibigay ngayon. Luka-luka ka, kailangan na nga! Ang daya naman kasi, kung magbabayad ako tapos hindi pala ako makakasama. Kilala ko kayo, no? Hindi nyo na ibabalik yung binigay ko. Basta mamaya, magpapaalam na ako. Pagdasal nyo ako, ha? Huwag kang mag-alala. Ipagtitirik ka pa namin ng kandila kung gusto mo. Gawin mo lahat para payagan ka, ha? Ngayon lang tayo magbabakasyon na ganito. Oo na. Susubukan ko mamaya. Sana nga payagan ako. Kuya, nandito na po ako. Buti naman at hindi ka late ngayon. Akala ko kailangan pa kitang sunduin eh. Alam ko kasing sisermonan mo na naman ako eh. Ang bango-bango na naman ang niluluto ng kuya ko. Mukhang masarap to ah. Talagang masarap. Ako nagluto eh. Siyempre, kailan pa naging hindi masarap ang luto mo? Parati naman. Ay sos, nambola pa. Sige na, ano yun? Ano yun? Halatang may sasabihin ka sa akin. Binubola mo ako eh. Ano yun? Sabihin mo na. Overnight mamaya? Hindi pwede. Ay, hindi po mamaya. Next week, sana. Bakit? Anong meron? May outing po kaming magkakabarkada. Yung Sabado. Overnight lang yun, kuya. Uuwi rin ako ng mga linggo. May lalaking kasama? Ang original, wala talaga. Kaso nainggit yung iba kaya sumama sila. Bale, mga 11 kami. Ilan ang lalaki? 7. Bakla yung isa. So parang mga 6 lang talaga kami. At ang babae? 5 po. 7 lalaki at 5 lang kayong babae?
Oo, parang gano'n na nga lang po. Overnight yan, di ba? Opo. Hindi pwede. Kuya naman! Sige na, payagan mo na ako. Ilang outing na hindi ako nakakasama sa kanila, oh. Magtatampo na sa akin lahat yun. Isang gabi lang yung hinihingi ko, kuya. Wala namang mawawala eh. At isang gabi rin akong hindi makakatulog ng maayos habang iniisip kung anong nangyari sa'yo. Ano kung may mangyari sa inyo? Dagat pa man din yun. Delikado. Baka malulod ka. Hindi ko kakayanin kung ano man ang mangyari sa'yo. Ang OA mo naman kasi, kuya eh. Hindi man mangyayari, iniisip mo na naman. Dahil nga dyan nagsisimula ang lahat. Kapag pinayagan kita, itutuloy mo na. At isa pa, kahit na mga kaibigan mo ang kasama mo, kapag kayo nag-inuman na, wala na. Paano kung biglang sinapian ng mga lalaking yan, ha? Paano kung may gawin silang masama sa'yo? Gusto mo bang may mapatay ako ng wala sa oras, ha? Hindi naman yung mangyayari. Mababait silang lahat. Hindi ka nakakasigurado. Mahirap nga. Ayokong mag-take ng risk. Ikaw na lang ang meron ako, ha? Kaya hindi ako papayag na may mangyari sa iyong masama. Maraming bawal sa bahay. Medyo OA na nga yung iba eh. Kahit college na ako at 18 years old na, bawal pa rin sa mga overnight sa bahay ng iba. Bawal sumama sa mga outing at kung ano-ano pa. Siyempre, bilang isang teenager, medyo mahirap yon dahil gusto ko mag-enjoy o ma-enjoy ang pagiging bata ko. Kaya alam niyo na siguro ang naisip kong solusyon. Ang pumuslit para ma-enjoy ko ang buhay ko kahit isang gabi lang. Naku, sana naman may makita akong taxi agad. Walang dumadaan. Ano na to? Taxi, please, please. Dumaan ko. Gusto ko pang mabuhay. Chami. Ay, kalabaw! Oh my God. Kuya, sorry po. Ano kasi, sinundo kasi ako bigla ni Bobs. Tapos gusto ko lang na, Ano? ma-experience na pumasok dyan. Kaya ayun, sumama ako. Pero kuya, promise, hindi ako uminom. At sa tingin mo, maniniwala ako dyan? Nagsinungaling ka na nga sa akin na nasa bahay ka eh. Kung hindi pa ako umuwi kanina at nagtanong sa isa sa mga kaibigan mo kung nasan ka, hindi ko malalaman nandito ka lang pala. Kasi kuya, alam ko naman na kapag nagpaalam ako sa'yo, hindi mo ako papayagan. Parati mo na lang ako hindi pinapayagan eh. At kasalanan ko pa. Paano kita papayagan kung ganyan ka, ha? Nagsisinungaling ka sa kuya mo para magsaya? Magliwaliw, magbulakbol, ganon? Hindi naman to pagbubulakbol eh. Ini-enjoy ko lang yung kabataan ko, kuya. Saka ano bang masama sa ginagawa ko? Hindi naman ako umiinom, hindi naman ako nagda-drugs. Hindi ako sumasama sa kung kani-kaninong lalaki. Ano man lang yung pagbigyan mo naman akong makasama yung mga kaibigan ko, yun lang. Iniingatan lang kita. At kahit ano pang idahilan mo sa akin hanggat nasa poder kita, hanggat ako nagpapaaral sa'yo, ako lang ang susundin mo, ha? Tapos ang usapan. Ang ending, si Kuya pa rin ang nasunod. Siyempre, wala naman akong karapatang hindi sumunod dahil kung titingnan, parang magulang ko na siya. Kaya hayon, back to basic na naman ako. Sumusunod sa mga inuutos niya kahit hindi ako makahinga. Pero sabi nga nila, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kuya, busy ka ba? Bakit? May sasabihin po sana ako sa'yo. Overnight, outing. Hindi, gagala ka kasama ka kaibigan. Dapat 6:00 pa lang ng gabi nandito ka na. Hindi po yun. O sige, ano? Yung manliligaw ko po kasi nasa labas eh. Ha? Manliligaw? May sinabi ba akong magpaligaw ka? Sige na kuya. Naliligaw pa lang naman to. Gusto ko lang siya na ipakilala sa'yo. Baka naman kasi sabihin mong naglilihim na naman ako eh.
Sige, papasukin mo at nang masentensyahan ko. Kuya naman, pwede bang kahit punti bait lang? Depende sa kung anong ugali niya, ha? Sige na, papasukin mo. Susunod ako. Tayo, dyan na si Kuya. Kuya, ito po pala si Jello. Jello, ang kuya ko. Magandang gabi po. Magandang gabi din. Maupo ka, Jello. Ilan taong ka na? 22 po. 22. Sigurado sa edad mong yan, nakapagtapos ka na sa pag-aaral at nagtatrabaho na, ano? Hindi po ako nakapag-college. Delivery rider po ang pinagkakabalahan ko ngayon. Bakit hindi ka nag-aaral? Wala pa pong pera eh. Kunting ipon lang po. Babalik na po ako sa pag-aaral. Kung hindi ka pa tapos sa pag-aaral at yan ang trabaho mo, paano mo bubuhayin ang kapatid ko? Kuya! Malinis po ang intensyon ko kay Chami. At mahal na mahal ko po siya. Iho, teka ha, magkaliwanagan tayo rito ha. Hindi yan ang tinatanong ko. Aanhin ko ang pagmamahal mo sa kapatid ko kung kumukulo naman ng tiyan niya dahil hindi mo siya kayang buhayin. Hindi ba sinabi sa'yo ni Chami na hindi pa siya pwedeng mag-boyfriend o tumanggap man lang ng manliligaw? Hindi po eh. Okay. 18 anyos pa lang si Chami. Siguro naman naiintindihan mo ako, ano? Masyado pa siyang bata para makipagrelasyon. Pag-aaral muna ang inaasikaso niya ngayon. Kaya pasensya ka na, iho, ha? Pero hindi ako pumapayag na manligaw ka sa kanya. Sige na, makakaalis ka na. Okay lang po. Sige, Chami. Mauna na ako. Salamat po. Oh, sige, hatid na kita sa labas. Hindi. Bakit mo siya ihahatid? Hindi man siya maliligaw paglabas sigurado eh, ha? Ayan lang yung pinto, di ba? Okay lang. Ayos lang ako. Sige. Bye po, bye. Oh, sige na. Kuya naman? Ano namang kabastusan yun? Ako pa naging bastos ngayon. Kinausap ko naman siya ng maayos, di ba? Kung talagang seryoso siya sa'yo, hindi sasama ang loob niya. Kahit na. Alam mo kuya, matinong lalaki si Jello. Tapos ginaganon mo? Huwag mo na akong ituring na bata dahil malaki na ako. Alam ko na yung ginagawa ko at alam ko na yung tama at mali. Alam ko na sa puntong to, marami na ang naiinis sa akin. Marami ang nagsasabi na papunta pa lang ako, babalik na si Kuya Samuel ko. O di kaya marami pa akong bigas sa kakainin. Well, naiintindihan ko naman dahil totoo yon. Pero sigurado akong ang iba sa inyo, naiintindihan din ako. Yung feeling na gusto mo namang ma-enjoy yung buhay. Yung pagiging young, wild, and free. Kaso nga lang, kung meron kang katulad ng Kuya Samuel ko, di good luck na lang sa'yo. Dahil sa ginawa ni Kuya Samuel kay Jello, nagsimula akong hindi siya pansinin. Hindi ako sumasabay sa kanya na kumain. Parati ko na lang sinasabi na meron pa akong gagawin pero ang totoo, ayoko lang talaga siyang kausapin. Kasi ang isa pang dahilan maliban sa masama ang loob ko sa kanya, baka madulas ako na sa mga oras na yon, nagpapaligaw na ako kay Jello. Ba't ngayon ka lang, Chami? Alam mo bang alas 10 na ng gabi? Chami! Inakausap kita! Bakit ba? Hindi ka ba natutuwa na umuwi pa ako? At bakit ako matutuwa kung ginagabi ka ng ganito, ha? Bukas na lang tayo mag-usap. Hindi! Dahil ngayon tayong mag-uusap. Ano ba problema mo? Ilang gabi kang umuwi ng ganitong oras, ha? Tapos tinignan ko yung mga quizzes at exam mo. Puro mga bagsak. Sabihin mo nga sa akin, ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Gusto mo malaman? Sige, sasabihin ko sa'yo.
ikaw yung problema ko, kuya? Ano? Bakit ako? Tinatanong mo pa talaga ako kung bakit ikaw? Alam kong ikaw ang nagpalaki sa akin. Ikaw ang bumuhay sa akin. Pero wala kang karapatan na kontrolin ako. Dahil ba to kay Jello, ha? Bakit ba hindi mo maintindihan na hindi pwedeng maging kayo? Paano kung mabuntis ka niya? Sige nga, anong magiging buhay mo? Wala! Kuya, maayos na humarap sa'yo si Jello. Hindi mo ba nakita na malinis yung intention sa akin ng taong yun? Kung ibang lalaki yun, ako, tumakbo na palabas ng bahay pero siya, tingnan mo. Naglakas ng loob para humarap sa'yo. Pero binastos mo lang! Hindi ka bastusan yun! Kailangan niyang malaman na pinoprotektahan kita. Na hindi ka tulad ng ibang babae dyan na pwede na lang ligawan ng basta-basta. Mahal ko siya, kuya. Gusto ko si Jello! Ang bata-bata mo pa. Alam mo na ba talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal, ha? Bakit ikaw? Alam mo ba? Ha? Tinutulad mo ako sa'yo, kuya. Gusto ko rin magkapamilya. Gusto ko rin maranasan yung pagmamahal, pero paano ko gagawin yun kung hinaharangan mo ko? Kasi nga bata ka pa. Pero may isip na po ako. Alam ko na yung tama at mali. Wala ka bang tiwala sa akin, kuya? Hindi naman sa walang tiwala, Chami. Pero may isip na ako, kuya. Alam ko na yung tama at mali. Ang sabihin mo, ayaw mo akong maging masaya. Yun. Kasi ang gusto mo, umikot lang ang mundo ko sa ating dalawa. Makasarili ka, kuya. Masyado mo akong kinukulong sa buhay na gusto mo? Hindi naman kita magulang, ah. Kapatid lang kita. Kailan ka pa natutong maging basto sa akin, ha? Mali ang tanong mo. Kailan ako natutong maintindihan na hindi sa lahat ng pagkakataon ikaw ang tama? Na hindi mo dapat kinokontrol ang buhay ko dahil hindi naman sa'yo to. Wala kang karapatan, kuya. Wala akong karapatan? Ha? Talaga wala akong karapatan? Baka nakakalimutan mo na ako ang dahilan kung bakit nandiyan ka sa sitwasyon mo. Kung bakit naiiba ka sa mga ibang kabataan na kailangan pa magtrabaho, makapag-aral lang. Wala kang utang na loob, Chami. Walang utang na loob? Haalis na ako kung ganon. At ngayon lalayasan mo ko? Ha? Oo, para malaman mo na wala ka nang intindihin pang iba. Sinusumbatan mo ko? Sinusumbat mo lahat sa akin na nagawa mo, di ba? Sige, huwag kang mag-alala. Dahil ibabalik ko na ang lahat yun sa'yo. Susobrahan ko pa para wala kang masumbat sa akin. Sige. At saan ka pupunta, ha? Kay Jello? Lumayas ka. Total naman, hindi mo na ako ginagalang at wala kang utang na loob. Ano akala mo matatakot po ako, ha? Hindi. Umalis ka ngayon din at hindi kita hahanapin. Tingnan ko lang kung sino ang susuko sa ating dalawa. Umalis ka na. Umalis ka na! And yes, nung gabing yon, dumiretso ako agad sa tinutuluyan ni Jello. Kinapalan ko na ang mukha ko sa kanila dahil wala naman talaga akong ibang pupuntahan. Hindi pwede naman sa mga barkada ko dahil siguradong papauwiin lang nila ako. At least kay Jello, kukup-kupin niya ako. Lahat ng tawag at text ni Kuya hindi ko pinansin. Mga 3 araw din akong hindi umuwi nun sa bahay. Ang nasa isip ko ng mga panahon na yon, malaki na ako. Kaya ko na ang sarili ko. Mabubuhay na ako na walang tulong ng kuya ko. Oh, anong ginagawa mo dito? Chami, please umuwi ka na. Ilang araw na ako nagtitext at tumatawag sa'yo. Pero hindi mo naman ako sinasagot. Tapos kanina, pumunta ako sa school mo. Ilang araw ka na raw hindi pumapasok. Nag-drop na ako. Ano? Bakit? Ayoko lang. Yun na ba ang pinunta mo dito? Nandito ako para isama kang umuwi sa atin. Halika na. Kunin mo ni mga gamit mo. Dali lang. Di ba ikaw ang nagpalaya sa akin? Galit lang ako ng mga oras na yun. Hindi ko sinasadya yung lahat ng nasabi ko sa'yo. Wala akong pakialam, kuya, kung galit ka man o hindi. Nasabi mo na ang lahat na nasabi mo. Ano bawian yun? Tayong dalawa na nga lang sa buhay. Mag-aaway pa ba tayo ng ganito? Kung hindi ka kasi mahilig mangialam ng buhay ko, hindi tayo aabot sa ganito, kuya. Ginawa ko lang yun dahil ayaw kong mapariwara ka. Ayaw kong sayangin ang panahon mo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga ako maging masaya. Tama na. Tapos na ang role mo sa buhay ko. Kayang-kaya ko na to. Salamat na lang pala sa lahat, ha.
At huwag kang mag-alala, babayaran ko lahat ng ginastos mo sa akin. Chami, please. Huwag ka nang magmatigas. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan, kuya. Chami! Chami, mag-usap naman tayo! Umuwi ka na sa bahay mo. Sige. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Basta palagi mong tatandaan na kahit kailan mo gustong umuwi, huwag ka magdadalawang isip, ha? Ihintayin ko ang pagbabalik mo. Kuya mo ba yun? Bakit hindi mo pinapasok? Nandito lang siya para pauwi na ako tapos kukontrolin na naman yung buhay ko, ganon. Inagawa niya akong bata eh. Hindi na. Hindi ba parang sobra na ang ginawa mo, Chami? Ako pa ngayon sumusobra. Ilang taon niya na akong ginagawang parang manikang desusi tapos kasalanan ko pa? Alam mo, ginagawa lang niya yun sa'yo dahil mahal ka niya. Ano ba? Pati ba naman ikaw? O sige, magsama kayong dalawa ng kuya ko. Ay, hindi naman sa kinakampihan ko ang kuya mo, ha? Pero sa nakikita ko ngayon, nasa tama naman siya eh. At isa pa, alam mo naman na sa umpisa pa lang, hindi ko na gusto ang ginagawa mo. Pumayag lang ako na nandito ka sa akin dahil ayoko na kung kani-kanino ka nakikituloy. Anong pinapalabas mo na ngayon? Namuwi ka na sa inyo. Tama na ang pagmamatigas. Alam mo, napapagod ka nang magmahal sa akin. Pwede ka nang sumuko, Jello. Wala naman akong magagawa eh. Sandali nga lang. Wala naman ako sinasabi na ayaw ko na eh. Mahal na mahal kita. At alam mo yan. Ang kaso, malito eh. Ayoko na isipin ng kuya mo na kinukonsinti kita. Kaya halika na. Mag-impake ka na. Sinabi ko na nga kasing ayoko umuwi. Pero kailangan mong umuwi. Ano ka ba? Kuya mo yun. Kung ayaw mo na akong makasama, sabihin mo lang. Fine. Gusto mo akong umalis? Sige, aalis na ako. Pero hindi ako babalik sa bahay namin. Hindi ako bumalik sa bahay noon at dumiretso ako kay Kyla. Siya lang kasi mag-isa sa unit na tinutuluyan niya. Muntik pa nga niya akong pauwiin pero dinaan ko sa pangongonsensya kaya pumayag siya makituloy ako sa kanya. Actually, hindi ko alam noon kung hanggang kailan ako magmamatigas kay kuya. Kasi ang nasa isip ko lang noon, hindi ako pwedeng bumalik dahil kapag ginawa ko yon, parang kinain ko rin ang mga nasabi ko sa kanya. Uy, hindi naman sa pinapalayas kita ha. Pero hanggang kailan ka ba nandito? Eh di ba, napalayas mo na nga ako kanina. Loka, nagtatanong lang ako. Kung sa akin lang naman, ayos lang na nandito ka. Kaso, natatakot ako sa kuya mo eh. Baka isipin nun, kinukonsinti kita. Bakit takot kayong lahat dun? Wala lang naman yung si kuya. Puro tapang lang naman yun pero wala yung alam. Uy, grabe ka naman kay Kuyang Pogi. Ay, alam ko na masama ang loob mo sa kanya. Pero kahit ba isang beses, inisip mo ba kung bakit siya mahigpit sa'yo? Kasi makasarili siya. Yun lang yun. Kasi mahal ka niya. Alam mo, Chami, nakakaingit ka nga eh. Kasi may isang pamilya ka na ganyan magmahal sa'yo. Hindi tulad sa akin. Walang pakialam yung mga magulang ko kahit ano pa yung gawin ko. Basta napag-aaral at nabibigyan nila ako ng pera, okay na. Kasi akala nila, yun lang yung responsibilidad nila bilang mga magulang ko. Yung mapag-aral ako. Ako naman naiinggit nga sa'yo eh. Kasi nagagawa mo lahat ng gusto mo. Hindi tulad ko parang isang preso. Alam mo kung ako ang tatanungin mo, mas gugustuhin ko na yan. Kasi at least alam ko na may nagmamalasakit sa akin. Oo, nagagawa ko nga yung mga gusto ko, pero iba pa rin yung pagmamahal at pagmamalasakit sa pamilya. Yun yung meron ka. Nawala ako. Kaya alam mo, Chami,
Napakaswerte mo. Ay, teka, baka sila na yan. Sino? Sina Bobs? Hindi. Si Kuya Samuel at Jello. Ano? Pinapunta mo yung kuya ko dito? Oo. Good afternoon po, Kuya. Pogi. Kuya Samuel pala. Si Chami? Ayan po, oh. Anong ginagawa mo dito? At kasama mo pa talaga si Jello? Sinabi sa akin ni Jello na umalis ka daw sa bahay nila at dito ka kay Kyla nakituloy. Tinawagan ni Jello si Kyla para i-confirm kung nandito ka pa. Kaya heto, pinapunta niya kami. Mag-usap tayong dalawa. Ayoko. Malis na kayo. Usap tayong dalawa sa ayaw mo man o sa gusto. Alam mo, Chami, alam ko nagalit ka sa akin eh. Pero hindi ako hihingi ng tawad sa mga ginagawa ko sa'yo. Afraid ka rin no? Dahil alam kong nasa tama ako. Alam ko na tama ang mga ginagawa kong paghihigpit sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi kapatid kita. Simula nang mawala ang mga magulang natin, nasa akin na yung responsibilidad na maging magulang mo. Eh di sana, tinanggihan mo na lang yun. Yung ganong responsibilidad. Oo, pwede naman eh. Pwede kitang iwan kina Tita Rose. Pwede hindi ako ang magpaaral sa'yo, ang magdisiplina sa'yo, pero inako ko lahat kasi mahal kita. Kasi ikaw na lang ang meron ako. Ginawa ko ang lahat para mapalak ka ng maayos. Binigay ko lahat ng gusto mo. Gusto ko? Seryoso ka ba? Ginawa mo nga akong preso eh. Ang higpit-higpit mo pa sa akin. Gusto mong malaman ang totoo? Dahil mahina ka, Chami. Madali kang madala sa emosyon mo. Madali kang mauto ng ibang tao at kung hindi kita hihigpitan, ano na lang ang mangyayari sa'yo? Ha? Ginagawa ko to kasi gusto kong makita mo kung tama na o mali ang nasa harapan mo. Bata ka pa. 18 ka pa lang. Pero kung umarte ka, parang alam mo na lahat. Pero ang totoo, hindi ka pa nagsisimula sa totoong buhay. Hindi ka pa matibay. Hindi ka pa matapang, kaya yun ang ginagawa ko. Nililinis ko lahat ng mga pwedeng maging dumi, maging balakid sa dinadaanan mo. Kapag sinabi kong bawal, mali yan. Hindi pwede. Sumunod ka. Kasi alam ko na makakasira yun sa'yo. Hindi na kasi ako makahinga. Parati na lang bawal, ganito ganyan. Lahat hindi pwede. Alam ko. At naiintindihan ko, pero kailangan mo to, Chami. Kailangan magkaroon ka ng kontrol. Ang pinapakiusap ko lang sa'yo, sumunod ka lang sa akin. Kasi wala akong ibang ginagawa kundi protektahan ka. Yun lang. Kung masama pa rin ang loob mo sa akin, sige. Ikaw ang bahala. Pero hindi mo ako mapipigilan na gawin ang ginagawa ko sa'yo. Kasi kapatid kita. Kasi mahal kita. Tough love. Yan ang na-realize ko noon kay Kuya Samuel. Kasi lahat naman tayo, may kanya-kanyang paraan para ipakita ang pagmamahal natin sa iba. At sa kuya ko, tough love. Matapang. Parang nakakasakal. Parang mararamdaman mo na hindi ka mahal, pero ang totoo, yun ang pagmamahal na magpapatibay pala sa'yo. Pagmamahal na ihahanda ka sa totoong laban ng buhay. Isang klase ng pagmamahal na pipilitin kang tumayo sa mga sarili mong paa. Matagal bago ko na-realize sa mga yan. Nagkasamaan pa kami ng loob ni Kuya bago ako sumuko. Bago ko inisip na bata pa ako. Marami pa akong dapat matutunan. Isang bata na dapat pang gabayan ng lahat ng mga hakbang na gagawin. Isang musmos na wala pang alam sa totoong buhay. Sa mga kabataan, alam ko na mahirap intindihin ang mga dahilan ng mga matatanda. Alam ko dahil minsan na rin ako nalagay sa ganyang sitwasyon. Pero sa bandang huli, sumunod pa rin ako. At tingnan nyo naman ang nangyari sa buhay ko. Naging maayos. Nakapagtapos ako sa pag-aaral na hindi natisod.
Naging matapang akong harapin ang mundo dahil tinuruan ako ni Kuya na maging matapang. Kaya heto, maayos ang buhay ko. Yes, marami pa akong dapat matutunan pero sa tingin ko, habang nandyan si Kuya Samuel, patuloy pa rin akong makikinig sa kanya. Mga idol, thank you sa pagbabasa ng letter ko. May God bless you more. Yours truly, Chami. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.